Welcome to #AskMBR. Nangalap na naman ako ng mga katanungan nyo sa comment section patungkol sa pampaswerte, adulting, at syempre ang personality development serye natin. Kaya naman, narito ang ilang katanungan na sasagutin natin. Maswerteng araw sa lahat ng taga-subaybay ng Moment by Rian Podcast Vlog. Saan man kayong lupalop na mundo, maraming salamat sa walang sawang panunood ng mga aralin at mga mini vlogs na ina-upload ko. Swerte shoutout sa inyong lahat. #AskMBR. Number 1, Frenny Rian, hindi ko po sure kung Year of the Rooster ba ako or Year of the Monkey. 1969 po ako pero January 10, 1969. Sana masagot po ang katanungan ko. Swerte shoutout sa'yo sa nagtanong neto. Para hindi ka na malito, pakinggan mong mabuti ang sasabihin ko. Ang mga taong ipinanganak ng 1969 ay nakapaloob talaga yan sa Year of the Rooster. Pero kung susundin lamang ang old method, ikaw ay nasa Year of the Rooster. Pero sa modern method, nasa Year of the Monkey ka pa din. It's because ang Year of the Rooster ay nagsimula noong February 17, 1969, which is Earth Rooster. Pero dahil nga ikaw ay January 10, 1969 ipinanganak, which is Year of the Monkey pa din, yan ay kung susundin ang modern method. At para hindi ka na malito, mag-stick ka na sa Year of the Monkey which is applicable sa birth date mo. Number 2, okay lang ba Miss Rian na two-tone ang wallet na mabili? Dark green sa labas at pink sa loob. Ang katanungan na to mga Frenny ay related sa maswerteng kulay ng wallet sa 2024 video aralin. Very good combination ang dark green or green na wallet tapos sa loob ay pink. It's because pink represents love, good luck charm which is nakaka-enhance ng money luck sa gagamit. Mas mabuboost ang focus energy mo kapag nag-iipon ka ng pera sa wallet mo gamit ang ganyang two-tone wallet. Hindi ka basta gagastos kasi nga mas may importansya ang pera sa'yo kesa sa paggastos ng mga hindi naman kailangan. Number 3, pwede po ba ang grilled fish sa bagong taon? Mga Frenny, gaya ng nasabi ko, lahat ng pagkain maswerte at mahalaga. Pero kung may isang ihahanda kayo na pasok lamang sa budget nyo, ay suggest ang mga inihaw na pagkain, including isda. Ito ay maswerte sa 2024 Wood Dragon. Number 4, malas po ba ang insenso at kamangyan? Madami mga haka-haka at mga katanungan about sa dalawang ito mga Frenny. Ang iba nagkakasakit, ang iba hindi nagiging maganda ang araw, ang iba sinasabi malas sila. But no mga Frenny, ang kamangyan, ang paggamit ng kamangyan ay isa ding insenso. Isa din itong pangpausok at madaming spiritual benefits. Kaya naman kung trip mo na may insenso ka na at sabayan mo ng kamangyan, pwede naman Frenny. Pero tip ko lang ha, uunahin muna ang kamangyan na ipausok sa buong kabahayan tapos buksan lahat ng bintana at main door nyo. Once done na, ilagay sa mismong harap ng main door nyo ang kamangyan na may usok pa. Tapos tsaka mo naman sundan ng insenso mo. Again, hindi po malas ang kamangyan. Number 5, may asawa po ako pero hindi kami kasal. Si hubby lang po may trabaho, ako po nasa bahay lang. Paano po pag maghiwalay kami? May makukuha din po ba kung naipundar namin? Honestly, sa batas naman natin, basta common law partner or yung nagli-live-in na kayo ng matagal, may work ka man o wala, bilang babae, syempre, once na maghiwalay kayo, may equal share yan sa lahat ng mga naipundar nyo. Take note ha, even hindi kayo hiwalay, kahit na nasa bahay ka lang, walang work, equal pa din mga Frenny. Meaning, pwede kang humingi sa asawa mo or sa live-in partner mo ng pera na sinasahod niya or sinahod niya under Article 147 sa Family Code ng Batas Pilipinas. Number 6, paano po ba Miss Rian mag-self-love? Yan. Ito magandang question to. Actually mga Frenny, madaming ways para mag-self-love. Pero kung hindi mo alam kung saan o paano magsisimula, here's the tip. Una, mag-meditate ka. Ito ay para ma-energize ang buong katawan mo, spiritual at kaisipan mo sa mga susunod mong hakbang para sa pagbabago mo sa sarili mo. Alamin mo kung bakit ba kailangan o kung ano ang mga gagawin mo para ma-improve mo ng husto ang sarili mo. At this point, cut off all unnecessary connections na meron ka sa mga taong alam mong magbibigay at nagbibigay negative energy sa'yo, including mga enemies mo o mga taong toxic sa paligid mo. Try mo din rewardan yung sarili mo, Frenny. Yung tipong medyo sasabihin mong deserve ko to.
Remember, hindi mo kailangan ng mga taong toxic para lang sumaya ka. Okay? Yun lamang, huwag kalimutan magdasal ng taimtim dahil yan ang pinakamabisang sandata sa lahat. Samahan ng sipag at diskarte para ang buhay ay swerte-swerte. Hanggang sa muling aralin, salamat sa pakikinig. Ingat!